Ulan sa labas, it's raining outside. Tapos sumikat ka, di ba? Basura kasi totoong title niyan. Kaya ginawa ko, ulan sa labas, it's raining outside. Kasi ulan sa labas, sa English, it's raining outside. Para may ano kagad siya. Tapos yung guess who's back, ganun kayo minimum. Guess who's back, sa amin, tinambak. Sa tabi, tinambak. Ang dumi, tinambak. Yun ang nagbukas ng pinto din sa iyo. Yun. Then, yung caution niya, sound system. Ngayon, pa-play siya. Isa sa pinay niya, yung kanta ni Eminem. Oo. Kasi kata ng Eminem nun. Yung Without Me. Oo. Without Me. This took like a jump for me. So, everybody. Ayun. Dinarinig ko yun, piniplay niya, -1. Sabi ko, -1 yan, sir? Sabi niya, -1 yun. Sabi ko, pwede ba akong makahingi ng kopya? Kasi gusto ko yung beat nun eh. Oo, ganda kasi. Talagang siya, boy na boy. Tapos, nakahingi na ako ng kopya. Ay ko, gawan ko ng Tagalog. Uwi ko ng bahay, nakinggan kami ng -1. Sinulat ko na yung kanta. So, ano kayang magandang topic? Nagkaroon ka ng idea na. Oo, ano kayang magandang topic? Naisip ko na yung basura. So, naisip ko na yung basura, sinulat ko yung intro, chorus, yan. Tapos, tinawagan ko yung dalawa. Yun na, si Yorap at saka si El Sabor. Ay kung gumawa kayo ng verse tungkol sa basura. Yun na yung basura. Sa'yo, Lit, si Lito kasi is Yorap. Sa'yo, Lit kasi tawag ko dyan. Ikaw yung gumawa ng first verse. Ikaw naman, El Sabor, yung third verse. Ako second verse. So, kasi hindi naman kayo makakapbahay eh. So, kailangan namin sabihin eh. Para pag nakita kami, tapos, nung okay na, tinawagan ko yung DJ, yung Nagsample muna kayo, siyempre. Hindi, tinawagan, wala na. Hindi kami susat kami. Kasi malayo pa. Ibang barangay mo, ibang barangay ko, ibang barangay niya. Kung magsasama pa kami, sayang pa yung pamasahe namin. Kasi malalayo. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung DJ ngayon. Sa station niya, duty siya sa radio. Sabi ko, sir, yung -1 ng Eminem, yung Without Me, may nagawa na kami. Sabi ko gano'n, nakapit lang yung record. Sige, magkita tayo mamayang ganitong oras. Sabi pumunta kami, sinunta kami dalawa, pumunta kami. Ni-record namin yung Without Me. Ulan sa labas, it's raining outside. Tapos sumikat ka, di ba? Basura kasi totoong title niyan, basura. Kaya ginawa ko, ulan sa labas, it's raining outside. Kasi ulan sa labas, sa English, it's raining outside. Para may ano kagad siya. Tapos yung guess who's back, ganun kayo minimum. Guess who's back, sa amin, tinambak. Sa tabi, tinambak. Ang dumi, tinambak. Yun ang nagbukas ng pinto din sa iyo. Yun. Di, nung na-record na yun, ang ginawa ng DJ, after ma-record, pinay niya sa kanyang programa. Daksa ng request. Swerte sa'yo yung DJ na yan. Oo. Daksa ng request. Sobrang bait ni Sir Ari. As in, yung utang na loob namin sa kanya, sobrang laki. As in, walang blank tape, walang blank tape, walang ghost 13 kung walang Ari ko. Huwag sana magtampo ibang DJ na kasama ko. Kasi tumatambay rin ako, di ba? Sa iba't iba. Kumbaga siya yung talagang nagbukas. Siya yung isa sa tumulong sa amin. Ayun, lakas ng request. Panilig ko sa kanila. Siyempre, ibang radio, di ba? Tambay rin ako. Kilala rin namin. Tawag niya sa amin. Vlog, Arlen, baka pwede namang humingi ng kopya. Ang ginawa namin, pumunta kami sa DJ. Nagpaalam kami. Sir, humingi ang radio ng ganito. Pwede ba natin bigyan? Tanong kami, siyempre, ayaw naman magbigay na walang consent. Sabi niya, sige, bigyan nyo para lalong kumalat. Di, kinuha namin, binigay namin. Ayun. Ang totoo talaga nun, yung ginawa namin about sa basura, wala naman talaga kami plano. Parang katuwaan lang eh. Wala. Kumbaga, mapiplay lang siya yung sa Buanga, pero wala naman kami plano umabot ng Metro Manila. Wala kami intention. So yun, nag-play na sa mga radio. Local Mikot na. Itong ano naman, isa rin sa tumulong sa amin, isa rin sa pinagkakautangan namin na loob. Dumating ngayon ang head ng Metro Manila Love Radio. Nung araw na yun, linggo yun hindi ako kakamali. Nag-iinuman kami sa bahay. Tumawag sa akin si Jora, si El Sabor. Sabi niya, hinahanap tayo ng head ng Love Radio dito ngayon. Punta tayo daw. Sabi ko, wala naman tayong kanta doon Kasi yung kanta natin, kaya pa natin naibigay. Paano namin yun? Pagbaba niya ng aeroplano sa airport, narinig niya yung kanta sa loob. Kasi piniplay sa iyo. Nagustuhan niya. Pinatawag kami. Dala-dala namin ang CD.
Eh, ang estasyon na yon, pag gabi na, pinapatay ang Hindi na raw dito. Handa na kayo. nagagdag kami. Nakayong ako. Nasuka pa ako sa hagdan. Oo, totoo. Totoo yan. Fourth floor siya. May tama ka eh. Mahihilo ka lang. May tama ka eh. Ganun na ano. So, dati doon, nakausap na namin. Sir, ito nga pala yun. Yun, tama-tama sabi niya. Hindi ka sumuka doon sa... Hindi naman. Buti nga talaga. Hagdan lang. Hagdan lang. Kami ni Ford, ano ba naman yan? Sabi ko sa'yo, Ford, di ko kaya eh. Masipag ko sa ganun eh. Pag once tinawagan mo ako sa mga ganyang bagay about music, hindi ko pinapalit sa si pagkakataon. Kasi, inisip ko, ang tagal-tagal mo pinangarap, tapos may kumukontak sa'yo, ayaw mo. Sabi niya, ipi-play ko to sa Manila. Manila? Ipi-play ko sa Manila. Yun. Nung pinay dito sa Manila na, kasi number 1 yung love radio dito. pumutok na talaga siya. Ang nangyari na next sa amin, yung dati kong pinasahan ng demo, siya yung naging tulay namin para mamagitan sa mga dealing na naging manager din namin. Shoutout din kay Boss Jimmy Barinaga. Baga, inalok niya na sa mga record label. Yung mga record labels, tinawagan kami. Kasi dati na ako nagsasubmit eh. Alam mo ba yung ginagawa ko dati, yung sa demo namin bilang grupo? Yung trabaho ko, yung kalahati ng sahod ng trabaho ko, pinagsasubmit ko through LBC. Kasi nasa Buanga kami. Nung dati, nagharap kami ng record label, nung pumutok na yung tinambak, halos lahat tumawag. Yun ang nagbukas. Hindi naman lahat halos lahat tumawag sa akin. At namili na yung pinakatiwalaan namin, binabalita niya sa amin, tomorrow may meeting ako sa ganito. Nakakatuwa kasi siya na nakipag-meeting. Tapos nung time na binalita na sa amin, sabi niya, ang napili natin guys is GMA Records. Kami tatlo, lumuwas na ng Manila. So, pinakilala kami. Si Ringos 13, ganyan. So, yun na. Baga, deal done na. Kasi nga, nandun na mismo yung artist. Victoria. Tapos ginawa yung CD cover. Tapos, nirecord na namin isa-isa yung dinemo namin. Kasi demo lang naman yung una eh. So, sila-record ni Master. Pinarecord na ng bago. Ang nag-record sa amin si Sir Tristan Sugitan. Yan, napakagaling na record din. Kukuha kami kopya. Yung rap mix lang, kukuha kami lahat. May napapakinggan. Na-record na dalawang kanta, record namin ngayong gabi. Uwi na kami ng bahay, sa condo. Meron kami player binili sa amin eh. Yung para pang ensayo namin. Ilalagay namin yung CD, yung play namin. Buong gabi yun! Para sa pakinggan eh. Ang sarap pakinggan, parang sa experiment, totoo kaya ito nangyari sa buhay namin. Samantalang di pa nabibix yun. Samantalang di pa mix master na, ang taas pa ng boses, minsan mahina. Sabi na, totoo na ba talaga ito nangyari? Tapos ang lakas ng tugtog namin. Alam mo, inaabot kami madaling araw, kakaisip lang. Hindi kayo makapaniwala na totoo na ba talaga? Totoo recording na talaga eh. Totoo recording artist na ba talaga tayo? Nagpa-print naman ng kopya, yung cover. Nung may kopya na kami, isa lang binigay sa amin para sa amin tatlo kasi isang bahay lang naman kami. Pinaserox namin isa-isa. Tinitingnan lang namin buong gabi. Yung mukha namin na cover. Punta talaga, okay pala talaga magka-album. Hindi kasi hindi ka makapaniwala na yung pinapangarap mo. Nandun na eh. Nagkakatotoo. Tsaka hindi namin in-expect na sipin mo magkakondo ka. Tapos yung ginawa niyo ng music video. Dalawa yung ginawa namin music video, pati isa yung galit sa akin. Kami ang unang rapper ng GMA Records. Pioneer kami yung sa GMA na... Kami unang rapper nila.